So everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much po. At ngayon naman po ay magluluto po tayo ng aking version ng binagoongan. So, ayan po, samahan niyo po akong magluto ng napakadaling recipe na to. So, ito po ang ating kailangan. Siyempre, unang-una kailangan po natin ng ating kawali. So, wag niyo po akong i-judge. Yan pong kawali na yan ay malinis. Diyan ko na po kasi pinlito at pinakuluan yung ating baboy kanina. So, makikita niyo po yan mamaya. So, maglagay lang po tayo ng konting mantika. At pag mainit na po ang ating mantika, syempre, ang next po dyan ay maglalagay na po tayo ng ating sibuyas na ang gagawin lamang po natin ay igisa. So, ayan po, igigisa na po natin siya. So, ayan. At syempre po, pag okay na ang ating sibuyas, pag lutong na po siya at medyo may araw-aroma na po siya, ang next naman po nating ilalagay, syempre, walang iba kundi ang ating bawang. Hindi po kumpleto ang ating gisa pag wala po tayong bawang na ilalagay. So, ayan po ang ating bawang. Ilalagay na po natin siya. At syempre po, hihintayin lang po natin siyang mag-aroma, mag-golden brown hanggang sa maamoy na po siya. So, yan lang po. Antayin lang po natin. At syempre po, pag okay na po ang ating bawang at ang ating sibuyas, maglalagay na po tayo ng ating kamatis. Yes po, kamatis. Bali, isang pirasong kamatis lang po ang inilagay ko dito dahil po sobrang mahal po ng kamatis ngayon. Umaabot po ng 10 piso ang isang piraso. Yung isang piraso na po yan ay 10 piso na po yan. Pero mas maganda sana, no, kung mga tatlong kamatis ang ilalagay natin. Pero for now, yan lang po muna. Isang pirasong kamatis lang po muna ang ating ilalagay. At pag okay na po ang ating kamatis at pagluto na po siya, ang susunod naman po nating ilalagay ay ang ating baboy. So, ito po yung baboy na pinakuluan natin kanina. Tapos, naglabas siya ng mantika. Pindito na rin natin siya dun sa sariling mantika. So, yan na po ang susunod nating ilalagay. So, halu-haluin lang po natin siya hanggang combine ang bawang, sibuyas at ang ating kamatis. Actually, itong recipe na to, napakadali lang talaga niya. Ang matagal lang dito yung magpapakulo ka ng baboy, pagkatapos nun, ipiprito mo. Yun lang po yung pinakamatrabaho. Pero the rest, pag napakuluan mo na, pag naprito mo na, okay na, madali na lang kasi gisa-gisa na lang naman siya. So, ayan. So, pag okay na siya, pag nagisa na natin siya lahat, maglalagay lang po tayo dito ng syempre, konting asin and konting paminta. Bali, konting asin lang po and konting paminta. Since maglalagay po tayo ng bagoong mamaya, so, ayaw naman po nating mapaalat ang ating binagoongan. So, tansyahin nyo lang po, konting-konting lang po, and syempre, again, maglalagay po tayo ng ating paminta. So, ayan. At oo nga pala guys, kung meron kayong maisa-suggest na pwede nating lutuin sa Pasko, comment lang kayo para, syempre, alam niyo na, try nating lutuin. So, ayan na po siya. Konting paminta. Actually, pwede na rin tong panghanda sa Pasko eh. Okay na rin naman siya. At syempre, ang ating sili. Huwag niyo muna ilalagay lahat yan, guys. Ako, ang una ko nilagay, isang sili lang muna na hiniwa ko. Actually, maanghang na siya. Depende pa rin naman sa inyo. Pero para sa akin, maanghang na siya. Mas umanghang pa siya lalo dahil nilagay ko pa yung dalawa, di ba tatlo yan? So, nilagay ko pa yung dalawa. Kasi, pag mainit, hindi mo masyadong malalasahan yung anghang. Nung lumamig siya, doon ko na natikman na sobrang anghang pala niya. Kaya, isa o dalawa, okay na yan. So, maglalagay tayo ng ating bagoong. So, ito yung bagoong na nabibili natin sa labas.
yung mga nakagarapon na, pwede na yan bagoong may yan. Kasi templado na rin siya at malasa na rin naman siya. So after that, pag kahalo natin ng ating bagoong dyan sa ating karne, pag humalo na siya, maglalagay na po tayo ng konting tubig. So ayan po, ilalagay na po natin siya at hihintayin lang naman po natin niya kumulo. Konting magic sarap. Actually, tira na lang naman yung magic sarap na yan kanina. So, konting-konti lang para hindi naman masyadong maalat ang ating binagoongan. So, ayan po. Haluin lang po natin siya. Hintayin lang din po natin siyang kumulo. Pag ganyan na po siya, pag gusto nyo merong sabaw, okay na po yan. Pwede nyo nang patayin yung apoy dahil luto na rin naman po yung ating pork. At kung ayaw niyo naman, yung gusto niyo mamantika-mantika, pwede niyo pa po siyang takpan and then pwede niyo pa po siyang pamantikain. So, since luto na siya, ilalagay na po natin yung ating piniritong talong kanina. So, pinirito